Hindi niya kailangan magbalat kayo sa harap ng camera. Yun po yun sa akin. Kasi kung hindi ka naman komportable sa susuotin mo, at yun ay susuotin mo lang dahil sa kagustuhan ng manonood mo, ikaw rin yung mahihirapan. Diba? Hi guys! Welcome back to my channel, Trending Pia po. Bago natin i-start syempre, ang ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord. Thank you Lord. At syempre, happy Sunday po sa lahat. At syempre guys, pasalamatan natin na may-ari ng video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, Red Novino po. Ayan, supportahan nyo po at panoorin po ang kanyang mga videos, mga upload. Ayan, nagcha-charity rin po siya. Isang kalingap charity vlogger din. Ayan, panoorin niyo po. At syempre guys, inyo pong subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Ruel of Malala, Graciel Morales Vlog, Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rob, Ate Edda Vlog, Kalingap Dan, Kalingap Edu, Kalingap Awe, Kalingap Angeli, Kuya Brooks, ayan, Daddy Donut TV. Ayan, supportahan po at panoorin ang kanilang mga videos. At syempre mga core actors guys, supportahan po natin. At syempre guys, marami po salamat sa nagla-like, nag-share at nag-subscribe. Thank you so much po. Pasensya na po kung medyo tayo hindi maganda. Ang pakiramdam talaga pong uso po ngayon yung ubo at sipon. So ngayon guys, panoorin natin to kay Lola. Grabe. Sobra na talaga, no? Grabe, sobra na talaga. Yung mga basher na talagang hindi natin alam eh. Bakit ba sila mga ganyan, no? Mas gusto nila nakakasakit talaga ng mga tao. Masaya sila sa mga ginagawa nila, sa mga sinasabi nila. Sana naman magbago na kayo. Grabe. Ano na po? Marami na po, malapit na po ang hangganan ng mundo. Nawa po ay magbago na kayo mga basher. Hanggang may oras pa. Grabe naman kayo magsalita. Sobra na po kayo. Sana naman tumigil kayo. Grabe. Panoorin natin guys. Manager siya. Kaya ito sa mga nambabash po kay Daddy Donut. Si Daddy Donut ay isang manager. Area manager po siya. At siya po ay tapos ng pag-aaral. Ayan. Kaya wag basta-basta nyo na lang ganun-ganunin yung tao. Edukado siyang tao. saan niya nakakarating. Matalino kasi yan anak ko nun eh. Napakatalino daw po ni Daddy Donut. Sa kanilang magkakapatid na si Daddy Donut lang yung siya ang naka-graduate ng koleyo. Oo, siya. Nakapag-aral. Kasi nagsariling sariling sikap. Nag-working student siya. Napakatalino ni Daddy Donut at napakasipag. Isa po siyang working student kaya siya nakatapos ng pag-aaral. Hindi niya madiskarte sa buhay, hindi niya ininda ang hirap ng buhay para makatapos ng pag-aaral. Talagang madiskarte siya. At ganon din si Rachel. Lahat sila madidiskarte sa buhay. Kaya, yung mga nambabas dyan, makinig kayo, panoorin nyo. At mahiya naman kayo sa mga sarili nyo, sa mga binibitawan nyo salita about kay Daddy Donut. Mahiya naman sana kayo. Tapos siya. Yan kasi ang pangarap niya. So, ibig sabihin na si Daddy Donut talaga ay nagsumikap. Nagsumikap sa sarili niya. Yan ang niya, pangarap niya eh. Take note, nagsumikap para sa sarili niya. Yan, ha? Yung mga nagsasabi dyan ng kung ano-ano. Panoorin nyo to. Para naman mabuksan yung isip nyo. Na huwag yung ganun-ganunin yung mga tao. Hindi nyo po kilala. Hindi nyo po alam ang mga nakaraan. Diba? Kaya nyo nagsumikap ba kayo para sa sarili nyo? Para marating nyo ang mga profesyon ngayon na meron kayo? Hindi ba kayo umasa sa magulang? Para lang marating ko anong posisyon nyo sa buhay na meron kayo ngayon? Grabe, diba? Mas nakakahanga yung ganito na dumidiskarte sa buhay para sa kanyang pangarap. Nag-working student, kasi nga hindi kaya ng kanyang ina na pag-aralin. Tapos kung ano yung mga sasabihin nyo. Grabe, mahiya naman po kayo. Pag po ganyan, di ba? Hanggang siya ay naging area manager. Naging ganyan na siya. Ayaw niya kasing kumalkal ng lupa eh. Kasi si yung kanilang stepfather may ganong mga tao. Kasi ganon din yung yung kuya ko, mga kuya ko.
Ayaw nila kasi ang amin ding hanap buhay, bukid po, malawak ang aming bukirin. Ayaw nilang magbungkal ng lupa. Lahat sila ay nagsumikap ng pag-aaral. May seaman, mga nasa Italy po, o mga kapatid ko. Ayan, may isa akong kapatid na hindi nag-aral, hindi nakatapos, pero Italian citizen po. Mga madidiskarte po sa buhay. Kasi kahit tapos ka, kung hindi ka madiskarte sa buhay, wala din. 'Di ba? Kaya dapat talaga diskarte sa buhay. Ang dami dyan na hindi nakatapos, pero ang ganda ng mga kalagayan sa buhay. Ang dami dyan na nakatapos nga, walang trabaho. Kasi walang diskarte sa buhay. Kaya real talk lang po, ayan. Huwag naman basta-basta kayo magbitiw ng mga salita na hindi naman karapat-dapat to sa mga tao. Di ba? Magsasaka, no, Nay? Magsasaka. Tapos ayaw niya ng magsasaka siya. Ayaw. Kaya nagsumikap siya mag-aral. Nagsumikap siya mag-aral para makapagtapos. Mas may magandang trabaho. Yun ang pangarap niya. Ang pangarap nga niya, gusto niya nasa opisina siya. Pero nagkatotoo naman, di ba, Nay? Nagkatotoo naman siya. Nag-opisina din naman siya. Oo. At naging area manager siya ng buong Camarines Norte. So kaya pala si Daddy Donut, kabisado ang buong Camarines Norte. Kaya dapat lang na mag-manage si Daddy Donut kung siya lagi kasama na Rachel. Tama lang. Kasi nga, tiyuhin niya yun at naging manager nga siya. Diba? Tapos siya ng managerial. Laging managerial area nga siya. Ay nako, talaga nga naman ang buhay Bicol, ng tao. actually, buong Bicol no? Hanggang nakakaabot siya. Oo, kasi nung pumunta din kami ng Legazpi, alam niya. Oo. Kung saan niya kakarating, layat yung tao niya. Tapos nag-Manila din siya, di ba? Manila. Masbati. Layo na Ang buwan siya sa narating. Masbati. Maliliit na Pag area manager pa, hindi lang isa, dalawa, tatlong tao ang kanyang hinahawakan. Grabe guys, area manager. Ibig sabihin sa lahat ng area na yon, siya ang nagmamanage. Oy, hello. Yung mga nagsasalita dyan ng pangit kay Daddy Donut. Makinig kayo. Grabe. tindahan ng doon. 13 yata yung tinayo niya doon. 13 tindahan ng Dunkin Donut. Oo. Mr. Donut pala. Donut sa Masbati. Mr. Donut. Dito sa isa-isa lang siya dito sa Paracali, Panganiban, Labo. Dito sa Dait yata. Area manager pala si Daddy Donut ng Dunkin Donut. Diba? Grabe. Talagang marami siyang taong hinawakan. At sa pagiging area manager, alam nyo ba ang ginagamit dyan? Talino. Dapat matalino kang isa. Kung ikaw ay manager, diba? At namumuno, yan. Para sundan ka ng iyong mga sinasakop ng mga tao, dapat marunong ka. At dapat matalino ka. Para sundin ka ng mga taong minamanage mo. Diba? At dapat mabait ka rin. At yun naman, nakikita ko kay Daddy Donut. Grabe, guys. 3. Isa sa mall, isa sa Paradang Talisay, Labo. Tapos saan pa ba yun? Ito sa may ata ito? Secretary ata yun, meron pa yan. So talagang si Daddy Donut ay self-made po, no? From umpisa. Kasi ang pinag-aralan niya, business Business administration. Kaya Business naging, administration. totoo naman na siya ay naging area manager. Yun. At ang alam ko, pagkakaalam ko dati, Nanay Maria, mayaman si Daddy Donut. Oo. Kaya yan. Siyempre, naging manager eh. Kaalaga ng mga pamangkin. At saka kasi ang alam ko talaga dati sa kanya, malaki sweldo niya. Yun. May allowance pa siya. Malaki siyempre ang sweldo, manager eh. Diba? Tumutulong naman siya, di ba? Sila Tatay Reza. Sa mga pamangkin, pag wala, kinuha na nga niya nun, yung mag-lockdown, kinuha niya yan, nandun yan sa kanya lahat eh. Sa kanya nakatira. Grabe. Hanga-hanga pala talaga si Daddy Donut. Akalain mo yun? Nung panahon ng COVID, kinuha niya yung mga pamangkin niya. Ay, grabe talaga. Sila Rachel, sa kanya nakatira. Yung 5 yan, nandun sa kanya. Yung 5 bata? Oo. Talaga? Grabe. As yun, nung siya, lipat naman doon sa isang kapatid niya, yung mama ni Trixie. Ano naman siya lahat.
Mas wali ka na naman dito na nag-aaral na. Ganyan kababait ang pamilya ng Morales. Alam niyo kung bakit kahanga-hanga po? Kung sinong meron, tumutulong doon sa kanyang kapatid. 'Di ba? At kung wala na, syempre, yung isa namang kapatid, talagang tulong-tulong sila. Yan ang maganda sa pagiging family-oriented. Talagang yung magkakapatid ay tulong-tulong. Wala yung magkakapatid na talagang porque siya yung meron sa buhay, hindi siya malalapitan at hindi siya tutulong sa mga kapatid. Pero siya talagang alam na walang-wala kasi ang trabaho ni na Tatay Rizal Construction, yung mga talagang panahon ng pandemic, tigil. Pero si Daddy Donat, dahil siya ay meron, ayan nga mayaman dati, talagang kinuha niya yung mga pamangkin niya. 'Di ba? Para mapakain niya ng maayos sa panahon ng pandemic. Saan ka pa? 'Di ba? Ang bait ng family Morales. Kaya nawa, wag naman gasino ninyong sabihan ng kung ano-ano. Grabe, napakabait po nila. Kaya kung ano man meron sila ngayon na talagang tinatahak niya na may tagumpay, blessed yan God, blessing yan. Kasi nga, mababait silang tao. 'Di ba? Diba? Kasi dito naman nag-aaral yan eh. Oo. So, tama pala yung sinasabi ni Daddy Donat na tumira sa kanya sila Rachel. Minsan itong tatay pumupunta doon. Napakabait ni Daddy dito, Donat sa tao mga dito. pamangkin. Ayan. Kaya ako naman, magkanlayas man ako. So, ayan po si Naghahanap din yung trabaho. At wala man. si Nanay Maria, naglalabandera din kay dati, di ba? Talagang, kumbaga, nagsikap nilang buong pamilya. Kahit anong trabaho, Nay, pinapasok Oo, nyo? pinapasok ko. Naghahanap-hanap pa nga din ako ngayon. Kaso wala na, nagpatigil na yung dating ko eh. Sabi ko, pag tatawagan ako ulit. Sila na lang siguro naglalaro. Akalain mo yun? Hindi sila nasisilaw kung ano mang meron silang ngayong dumarating. 'Di ba? Kay Bunso ang dami, laging marami may nagbibigay pang alawas, ganyan, pang gasto sa bahay. Hindi sila nasisilaw sa ganun sa mga nagbibigay na sila'y magpapahinga na hindi magtatrabaho. Hindi, akalain nyo, sabi ni Nanay, hanggang ngayon, naghahanap pa rin siya ng mga nagpapalabada. Ay, grabe. Nakakahanga po lalo ang Morales family. Kaya talagang sobrang dami talagang tumutulong at naniniwala sa kanila. Kasi mga totoong tao sila. Grabe. Balaga. Ayaw ko man magpa-stay in eh. At di ako makakilos pa. Dapat stay out lang. Yun. Ayan po, ang bahay ni Nanay Maria ay ayun, tinatapos na. So, kumuha na kayo talaga ng labor, no, Nay? Kasi nga, naku-question yung mga vlogger daw, ba't yun daw nagtatrabaho, no? Diyos ko! So, ayan na, hanggang sa mga vlogger, ba't daw doon nagtatrabaho? Ba't yung pinakikialaman? Buhay nila yun. Kung sila ay doon magtrabaho, di ba? Kung walang bayad at kung mag-vlog sila, okay lang yun nawa. Nawala may okay lang yun kasi sila tumutulong. Diba? Kung mag-vlog man sila dyan, ano na yun? Okay lang yun. Kasi nga, tumutulong sila at nagagawa di yan. Ay, grabe. Hanggang sa ganun, pagtulong, pagkakarpintero, nasisilip. Hoy! Ba't kayo ganyan? Grabe. Ang inggit nyo sa mga katawan nyo. Sobra. na sila ng mga labor din talaga. Para wala nang masabi, no, Nay? Ayun. So, malapit na matapos yung bahay ni Nanay Maria. Ito talaga, Nay. Bahay mo talaga yan. Oo. So, talagang bahay yan ni Nanay yan. Maria. Gusto namatay kong asawa yan. Bahay na. Yan ang pinakamatandang bahay. Yan ang pinakamatandang bahay. Oo. Tapos yung maliit na yun. Grabe guys, alam ko napakaganda po ng bahay na pinagagawang yan at napakalaki. At aking naririnig pa na ang bunso Rachel ipapagawa nila ng magandang room. Naririnig ko po yun. Diba? Sobrang daming blessing na natatanggap na pinararamdam sa kanila na talagang ang daming nagmamahal. Diba? Grabe. Pinatayo ko rin yun. Doon ngayon nakatira si Daddy Donat. Doon yung nakatira si Daddy Donat. So, hindi nakasiping. Ay, nako. Ano ba yun? Nakasipan, Sampid.
may bahay Ayun. pa lang kanya. So, Grabe. ayan ang kwento ni Nanay Akala Maria. isang pit din. Kaya yung pinagawa at wala pa man yan noon si Daddy Donut dito. Nasa Kamambugan pa man yan. Yung mag-aama nandito. Kaya ako nagpagawa doon ng bahay-bahay. Pagdating ni Daddy Donut, nandun siya. Ako ngayon ang pag-ganon doon. Ayun. So, yun po ang totoong kwento Diyos ko noon. po, ayun naman pala. Ayun po yung kwento. Naku naman. Mag-isip-isip naman dyan. Grabe. So, doon sa mga nagsasabi daw no, na si Daddy Donut daw ay walang ginawa. Tama ba, Nay? Wala daw ginawa noon? Walang ginawa. Yeah, siya ang nangambubo dyan sa mga magkakapatid na yan nung walang makain. Ayun. Sa kanya lahat nun. Ayun. Grabe, ayun. Sa mga nagsasabi na walang ginawa, ayan na. Ayan, sinasabi na sa inyo, pinamumukha sa inyo. Nung walang makain, talaga ang magkakapatid ni na Bunso Rachel, si Daddy Donut ang sumalo. At kung nandyan dyan ngayon, kung nandyan man sila sama-sama, okay lang doon kasi nga yung pamilya nila ay mayroong pagdadamayan. Diba? Hindi katulad siguro ng mga iba dyan na porket yumaman na, hindi man lang makatulong sa kanyang mga kapatid, sa kanyang pamilya. Huwag niyo po sanang ganun ang isipin na andyan si Daddy Donut na wala namang ginagawa. Bakit niyo sasabihin ganyan? Pamilya yan eh. Magkakasama, magkakapatid, magkakadugo yan. Ano ba yan naman? Grabe. Tama. Yung iba kasi hindi naman alam yung totoong kwento. No? Hindi Yan. Kaya Kaya kasi wag maniwala sa mga sabi-sabi, yung mga kwento-kwento. Hindi nyo naman kasi alam yung totoo. Grabe. salita, hindi naman nila alam ang buong to katotohanan. Sige lang ng salita. Salita nilang salita. Hindi naman alam yung totoong kwento. Siguro po nanay, kaya talaga nasasabi nila yun, kasi nga wala naman silang alam, makapagsalita lang, di ba? Makapag bitaw lang na hindi maganda sa tao, kahit wala namang pruweba, nasasabi nila, kasi ganyan silang mga tao. Yun lang yun, di ba? Bitter. Yun, totoong kwento nun. At ako naman, laging wala dito sa bahay. At ako naman ay naghahanap buhay din. Para may minsan, pag tumawag sa akin yung mga bata, may maibigay ako. Nangangamuhan din kayo dati, Nay? Nangangamuhan din nga ako. Sa beses nga tumawag si Maribel sa akin, Mama, ito may dalawang gusto niya magkausap ka. Sino ka ako yan? Di sinasabi. Namabusisan ko, kausap ko na. Nadapil kami. Ayak ako nun eh. Nadapil daw sila. Walang makain. Kaya sabi ko, sige, uwi ako dyan. Ibigyan ko kayo. Pambili nyo ng pagkain. Tapos yung 200 ka ako. Patian nyo ng mga bata. Kaya agad-agad ako umuwi ng linggo. Kano noon. So, ibig sabihin na ang hirap po talaga ng buhay. Ang hirap ng buhay. Ngayon lang ako natigil-tigil dito. Kumbaga noon talagang... Ayan, deserve nila kung ano mang meron sila ngayon. Kasi nagdumanas din sila, ng hirap talaga sa buhay. Akalain mo yung 200, paano mo mapapagkasya yun sa pagkain mo? Magkano yung kilo ng bigas? Diba? Magkano yung kilo ng isda ngayon? Hindi pa makakaisang kilo ng isda yan. Diba? Kilo ng isda ngayon, 260, 280, 300. O, saan maaabot yung 200? Grabe. Kaya, kung ano man meron sa kanilang blessing dumadating ngayon, blessing yan ni God. Reward sa kanila. Kasi mabubuti silang tao. Super trabaho din kayo noon. Sumasakit na rin ang tuhod ko. Kumbaga nagkaedad Dapat na. magpahinga. Medyo pahinga na muna, no? Ayan. Maganda rin kasi mabigyan din ng hanap buhay na lang si Lola, mapagtayo man lang dyan ng tindahan para may libangan. Para, di ba, sumahod na si Bunso. Malay nyo, bigyan ng hanap buhay si Lola, si Tatay Rizan, ayun nga, bibilhan ng tricycle, bilhan ng motor, tapos lagyan ng sidecar, tapos si Nanay Maria, bigyan ng grocery para may pinagkakaabalahang hanap buhay dyan, para dyan na lang si Lola. Habang may nagbabantay din sa kanila at sama-sama. Di ba, ang sarap mamuhay ng ganyan, na magkakasama yung pamilya na nagtutulungan. Kaya minsan yun, naghahanap-hanap din akong malalabadahan. Hanggang ngayon na? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, naghahanap ako.
hindi siya umaasa kung ano mang meron ng mga anak niya, ang mga apo niya. Talagang gusto pa rin niya mag-adika para sa sarili niya. Grabe. Walang ano naman sipat. May sila naman Nakakaiyak si naglalaba. nanay. Nakakaiyak. Kaya pala dati lagi kayo rin wala. Ano? Oo, lagi akong wala. Bata-bata pa ako, nag-stay in ako. Nag-Manila ako. At saka ang dami na niyang pinagdaan ng hirap. Ano ba naman yung makapahinga ngayon? Diba? Ako nga anong edad kong to? Pero hindi na ako pinagtatrabaho ng anak ko. Dito na lang ako sa YouTube. Diba? Dito na lang ako nagpo-focus ng aking oras pag-aalaga ng hayop. Intindihin yung isang anak kong bunso. Ayun lang. Kasi yun din yung gusto ng mga anak ko. Kasi naranasan ko na din kung paano maghirap na makapatapusin yung mga anak ko. Naranasan din namin noon ng aking asawa. Kaya siguro, kung wala kaming trabaho, deserve din namin yun. Kasi nga, pinagdaanan din namin ng hirap bago namin mapatapos ang aming mga anak. Diba? At ngayon, reward din ni God na talagang may kanya-kanyang trabaho. Sobrang blessed po. Kaya, tama si Nanay Maria at napakabuti nila na talagang kung ano mang meron silang dumarating na biyaya ngayon, deserve yan ni God. Kasi nga, mabuti rin silang mga tao. Mabuti silang mga tao. Na tulad ko, pinagpapala din nila. Tulad nyo, tulad nating lahat. 'Di ba? Yung mga hindi pinagpapala, yung mga tao diyan may inggit sa puso. Yung mga tao diyan na walang magandang inisip sa kapwa niya. Grabe. Sana ko nakarating. Nag-Nueva Ecija ako noon. Nakarating pa kayo ng Nueva Ecija? Layo. Masukat ko, Nueva Ecija. Namasok pa kayo ng Nueva Ecija. Ang layo pala. Manila, San Andres Bukid. Sa Marikina. Di ba? Saan pa na ako? Tapos ngayon, dito lang, bata pa ako, namamasukan ako eh. Ay, kagraduate ko ng elementary, namamasukan ako. Ay, talaga. Alain mo. Grabe pala ang Deserve ni Lolang magpahinga man lang, di ba? Kasi, Diyos ko, 15 years old, nagtatrabaho na. Ay, di ba? Simula nung naging dalaga, ay yung nagdadalaga pa lang, talaga nagtatrabaho na siya. Kaya deserve din naman, di ba, makaranas man lang ng kaaginhawaan sa buhay. Maedad na rin naman si nanay. Diyos ko. ni Nanay Maria. Imagine niyo na masukan po siya. Pagka-graduate niya ng elementary na no? Namasukan ako. Nangamuhan na po kayo noon. Nangamuhan na ako. Ilang taon pa lang kayo noon? 12? 15. 15. 15 years old. 15 kayo noon nung nangamuhan na kayo. Grabe. Grabe pala yung hirap na dinanas si Nanay Maria. Kaya ako laki din ako sa hirap. Ngayon lang ako nagkatahe-pahinga. Pero alam nyo, promise, yung mga taong laki sa hirap, na yumaman, ang bilis-bilis lapitan niya ng mga nangangailangan. Pero yung tao na talagang mayaman na, promise guys, hindi mo malalapitan. Malalapitan mo lang kung may ipiprenda ka, may ano ka, di ba? Pero kung talaga yung lalapitan mo na wala ka malaang ibibigay na, yung halimbawa kung manghihiram ka, yung wala kang ibibigay na pinakang ang tawag doon, yung ano, yung halimbawa, yung sangla, yung ganon, diba? Hindi ka makakahiram. Pero sa mga taong ganito, mabilis lapitan po mga taong talagang yumaman na galing sa hirap. Para sa akin po, ayan, yung mga tao dyan na, hindi ko po naman nila lahat, para lang po, may opinion lang po, sa opinion ko lang po yun. Ayan, at sa experience ko rin. Pero hindi pa rin pahinga. Maghahanap na ako ng mga, parang hanggang ngayon, no? Hindi naman ako aasa sa kanila. Tama nila kaya pa. Kaya paminsan-minsan nga dito. Take note. Hindi daw naman umaasa siya hanggang kaya pa ni Lola. Oy, grabe ang sipag ni Lola. Ano ba ako ng mga damit nila? Damit ni Daddy daw na naglalaba. Napakabait na Pero ito pala din namin si Nanay Maria ng hirap na. Kaya pag masakit ang tuhod ko yan, tigil-tigil. So nasasaktan din ikaw na pag may mga naririnig kayong mga bumabanat sa anak at apo nyo? Oo naman. Kanina nga, nagsusumbong naman si Rachel. Nagsusumbong po sa inyo? Meron na naman. So, hayaan mo lang yan. Hindi alam ang buhay mo. Hindi alam ang buhay natin kung ano ngayon. Hayaan mo lang sila.
masaya sila sa ganyan. Masaya sila. Hindi naman alam ang buhay mo kung ano, kung totoong talagang ganun ka, hindi ka naman ganun eh. Nambabasa naman daw sa kanya, ang suot daw niya, nang aakit daw siya ng mga matatandang. At naka-ano siya ay ipinost niya, ipinag-ano na niya, upload na yata niya yan, yung pinapaliguan niya yung 2 aso. Naku po, ano ba yan? Yung suot na yan sa magpapaligo ng aso. Buti nga si Rachel, doon niya sinuot yun eh. Yung ibang kabataan niya, pinagmumol yun eh. Nakaganon eh. Ano ba? Natatawa lang ako. Ay grabe. Kung ikaw ay magpapaligo ng aso at ikay naka-t-shirt pa, na talagang kasi, di ba? Kasi yun yung mga ganun eh, yung mga halimbawa hindi perfect tao, yung mga gusto yung mga decente ka, di ba? Magpapaligo ka lang ng aso, magpapalit ka. Eh, kung yun yung pinantulog niya, magpapalit ka ng damit, magti-t-shirt ka. Ay, alam niyo ba, pag nagpaligo ka ng aso, yung damit na suot mo, kailangan mo ng laban yun. Kasi nga, magpapagpag yan, mababasa ka. At tama si Bunso, hindi na niya kailangan magpalit kasi okay lang naman yung kanyang kasuotan. Kasi pag nagpaligo ka ng aso na talaga ikaw ay naka-t-shirt pa, grabe guys. Ang init po. Ranas ko yan, na ang pawis ko ay halos yung mata ko ay nalalagyan ng pawis. Sobrang sakit. Kasi nga, pawis-pawisan ako, kasi sobrang init ngayon ng panahon, pawis-pawisan ako na nasa loob ako ng banyo, nagpapaligo ko ng aso, sobrang init. Bagnas pawis ako. Yung suot ni Rachel, tama lang yun. Ano ba? Yun daw, umupo na doon. Siyempre, ang hirap po kayong magpaligo ng aso na mag-isa. I-try nyo. Kasi po, danas ko po yan. Pag ako po, kami po ay nagpapaligo ng aso. Kaming mag-asawa. Hawak ko. Siya ang nagsasabon kasi malikot yan. Diba? Kaya siya nakagano para nahaharangan niya. Kaya siya umupo para nahaharangan niya habang panaliliguan niya yung aso. At yun sa pananamit niya, ay grabe, natural lang po yun. Nasa bahay kasi siya. Huwag niyo pong bigyan ng mali siya yun. Ano pang aakit doon? Grabe. Huwag pong ganun. At alam niyo ba yung mga ganun suot? Kasi nakikita ko minsan sa mall. Nakaganon ang damit. Naka-perfect shirt pa. Oh. Pero yung ibang tao walang nasabi. Yung iba nasabi, wow, sexy. Yung iba, ay, ang laswa naman. Yung iba, ganon. Pero syempre, ay doon siya komportable eh. Ano ba naman? Diba? Ay yung ganon siya eh. Ganon siyang tao. Hindi niya kailangan magbalat kayo sa harap ng camera. Yun po yun sa akin. Kasi kung hindi ka naman komportable sa susuotin mo, at yun ay susuotin mo lang dahil sa kagustuhan ng manonood mo, ikaw rin yung mahihirapan. Diba? Mas maganda yung open ka. Hindi mo kailangan ang suggestion ng mga tao. Kasi ikaw sa sarili mo, alam mo, na ikaw, yun yung gusto mo at doon ka komportable. Diba? Lalo't nandun naman sa bahay na ganun. At kita ko lumalabas siya, naka-slip na so, may blazer siya. Diba? Nakita ko, nagbi-blazer siya. Hindi naman siya nag-gaano talaga na na sexy. Diba? Tsaka natural lang yun. Napakaganda niyang babae. Napakaganda niyang bata. Diba? Ganda nga niyang model eh. Huwag niyo naman pansinin po yun. Ano nga akit ng matanda? Bakit? Mga matatanda na akit ba kayo? Ay, tanong ko po kayo. Ako po kasi, natutuwa sa kanya. Idol ko siya. Kaya ako sa akin, yung sinusuot niya, walang masama. Kasi ganun siya. Pinakikita niya ng totoo siya. Ganun siyang tao. Hindi niya kailangan magbalat kayo para lang magustuhan ng mga tao. Take note guys. Mas pangit po yung ganun. Eh sabi ko, hindi naman kakuya masama. At nandito ka naman sa bahay. Pinapaliguan mo yung 2 mong alagang aso. Nakaano lang siya, spaghetti dress. Hanggang dito. Naka-blouse spaghetti. Ano masama naman yan? Nandito ka lang naman sa bahay. Hindi naman nila alam ang buong katotohanan. Yes. Tama. Hindi naman pwede sasabihin na lang aakit ka ng matatanda. May matatanda ba rito? Tsaka nasa bahay lang naman. Nasa bahay siya. Naliligas yan sa 2 aso. Tsaka ano tawag doon?
Kuya Brooks, ang ingay. Wala na daw madali. Ang ingay. So, ganun guys, no? Huwag naman sana laging bigyan ng mali siya. Lahat na lang ay nakita. Ano bang gusto nyo? Maging manager kayo ni Rachel? Ano bang gusto nyo? Kayo dapat yung masunod sa mga gagawin ni Rachel? Huwag po kayong ganyan. At sa mga nambabash po, ayan, huwag naman po sana kayo. Nakakasakit na po kayo ng damdamin ng mga taong pinabas nyo. Tigilan nyo po yan. Ewan ko sa inyo, ba't kayo mga Peter? Huwag po kayong ganyan. Mas piliin nyo pong mabuhay ng masaya na laging nakangiti. At kung ayaw nyo sa taong ito, huwag nyo panoorin. Kaysa maging masama kayong tao, na puna kayo ng puna. Huwag nyo nalang panoorin. Yun po yung suggestion ko sa inyo. Kung hindi nyo nagugustuhan ang mga kinikilos niya, pananamit niya, huwag na po kayong manood. Kaysa po makasakit kayo ng damdamin ng kapwa. Kasalanan po sa Diyos yan. Ayan, mas piliin po nating mabuhay ng mabuting tao. Life is so short. Isang beses lang po tayong mabubuhay sa mundong ito. Pagkatapos ito, wala na. Wala ka na sa mundo. Diba? Nawa, bago ka mawala sa mundo, mag-iwan ka ng magandang alaala. Mas okay po yun. Para hindi ka makalimutan ng mga tao. So yun guys, thank you for watching. At kung nagustuhan mo reaction video ko, baka pwedeng pa-like, pa-share, and subscribe. Ayan. Red Nubino po. Rachel Morales Vlogs. Ruel of Malalags. Ayan. Lorny TV. Yan guys, supportahan po natin at panoorin ang kanilang mga videos. At syempre po si Kuya Bal Santos, Kalinga Prab, Ate Edna. Ayan. Daddy Donuts. At syempre po, ayan, Kuya Brooks. Ayan, supportahan po natin. At thank you so much po. Ayan, Trending Pia po. Huwag kalilimutan. Thank you so much po. Happy Sunday. Magsimba po tayo. Bye-bye guys. Thank you, thank you. Love you po.